Number 10. Maputlang tao sa nagyayelong ilog na parang gumalaw. Sa video, makikita ang isang maputlang anyo na parang tao na nakalubog hanggang dibdib sa nagyayelong ilog. Tahimik ang paligid, walang bakas ng paa sa niebe at walang ibang gumagalaw, kaya mas lalo itong nakakakilabot dahil parang bigla na lang siyang nandyan, na tila nagbabantay o naghihintay. Ang mas nakakapagpaigting ng takot ay yung pakiramdam na hindi lang ito simpleng estatwa o lumulutang na kahoy. Sa ilang sandali, mukhang may bahagyang pagliko o pagharap ang ulo. Parang napansin ka, kaya napapaisip ang mga nanonood kung may buhay ba talaga sa ilalim ng yelo o kung may bagay na nagkukunwaring walang galaw hanggang may lumapit. Number 9. Pulang ilog na parang dugo, Norilsk, Siberia. Dito, ang ilog ay naging matingkad na pula, halos kasing kulay ng sariwang dugo, na dumadaloy sa gitna ng puting niebe. Dahil sobrang laki ng contrast, parang eksena ito sa pelikulang apocalyptic, yung tipong isang tingin mo pa lang, alam mong may mali at may nangyaring hindi dapat. Maraming paliwanag ang lumulutang. Maaaring industrial runoff, chemical, o epekto ng pagmimina at pagproseso ng metal sa lugar. Pero kahit may posibleng dahilan, hindi pa rin nawawala yung takot na dala ng tanawin. Kasi kapag ang tubig, na dapat malinaw, ay naging pulang-pula, natural na papasok sa isip ng tao ang mga kwento tungkol sa sumpa, masamang palatandaan, o babala na may mas malalim na nangyayari kesa sa nakikita. Number 8. Higanteng Gara sa Dalampasigan, Italy, December 8, 2023. Sa kuha, may nakahandusay sa mababaw na tubig ang isang napakalaking gara o parang pincer ng crustacean. Maputla, segmented, at sobrang laki kumpara sa inaasahan mong makikita sa dalampasigan. Dahil kalahating lubog at kalahating kita, nagmumukha itong piraso ng nilalang na galing sa kailaliman na parang tinangay lang ng alon papunta sa pampang. Ang mas nakakakaba, hindi malinaw kung tunay ba itong bahagi ng hayop, lumang debris, o bagay na sadyang inilagay para manggulat. Sa ganitong klase ng footage, doon nagsisimula ang debate. May mga sasabing prop lang yan, pero may iba namang maniniwalang maaaring may mga nilalang sa malalim na dagat na bihira lang umahon. At kapag may piraso silang napadpad sa baybayin, doon lang natin napapansin kung kaano kalaki ang hindi pa natin alam. Number 7. La Llorona sa tabing ilog, Mexico. Dito, isang pamilya ang nagve-video sa tabi ng ilog nang biglang makita nila ang isang maputlang figura na nakatayo malapit sa tubig. Mahaba ang buhok na nakatakip sa muka at may puting kasuotan na halos hindi gumagalaw. Sa dilim at alingawgaw ng paligid, sapat na ang isang ganoong hugis para tumindig ang balahibo, lalo na kung pamilyar ka sa alamat na La Llorona, ang babaeng umiiyak na sinasabing gumagala sa mga ilog at lawa. Habang tumatakbo ang pamilya at nanginginig ang boses sa takot, lalo pang lumalakas ang dating ng esena. Hindi mo alam kung tao ba ito, optical illusion, o bagay na sadyang nakapwesto. Pero dahil sa timing at itsura at dahil sa bigat ng folklore, nagiging mas totoo sa pakiramdam ang takot na para bang may sinasadyang ipaalala ang ilog. May mga kwentong hindi basta-basta namamatay, lalo na kapag may kamera na nakatutok. Number 6. Maliit na kumikinang na nilalang na may pakpak, Texas. Sa video, akala ng kumuha ay simpleng kislap lang ng liwanag sa pagitan ng mga puno, parang alitap-tap o refleksyon. Pero habang sinusundan ng kamera, may maliit na hugis na tumatalon at umiikot sa hangin. At sa ilang sandali, lumilitaw ang parang mga pakpak habang kumikislap ito bago biglang maglaho sa likod ng puno. Dahil mabilis at maliit ang galaw, dito nagiging delikado ang utak. Pinupunan nito ang kulang na detalye. Pwedeng sabihin ng iba na lens flare lang, insekto na natamaan ng ilaw,
o glitch sa camera. Pero para sa naniniwala sa mga lumang kwento, yung ganitong mabilis na kislap na may hugis, ang eksaktong klase ng ebidensya na lagi raw lumulusot sa pagitan ng totoo at imahinasyon. Kaya kahit maiksi, tumatatak. Number 5. Nakakatakot na mukha na nasabit sa lambat. Ilog Mercy. Dito naman, ang mga mangingisda ay may nahuling bagay sa lambat na nagpa-freeze sa kanila. Isang maputla at distorted na mukha na parang tao. May nakabukang bibig at walang buhay na mga mata. Sa kuha, habang hinihila ito papunta sa bangka, mas lalong lumalakas ang horror factor dahil sa itsura nitong parang sumisigaw kahit wala namang tunog. Ang nakakatakot dito ay hindi lang yung itsura, kundi yung tanong kung ano ba talaga ito. Mutanteng isda, bulok na katawan, o kung anumang bagay na napagkamalang mukha dahil sa angle at ilaw. Dahil ang River Mercy ay may mga lumang kwento tungkol sa kakaibang aparisyon at trahedya sa tubig, mas madaling kumapit ang imahinasyon na baka may bagay sa ilog na hindi dapat naaangat. At kapag umahon, may kasamang alamat na bumibigat sa dibdib. Number 4. Higanteng buwayang tagapagbantay ng ilog, Lamasenta. Sa kuha, mukhang ordinaryong tahimik lang ang tabing ilog hanggang sa may biglang lumitaw na dambuhalang anino sa may mababang bahagi at doon makikita ang isang napakalaking buwaya na nakahiga sa gilid ng tubig. Sa sobrang laki nito, halos magmukha na itong bahagi ng lupa, kaya maraming nanonood ang napapatigil at napapaisip kung gaano kalaki ang kaya pang itago ng isang ilog kapag hindi ka laging nakatingin. Ang twist, may mga lokal daw na naniniwalang hindi ito basta buwaya, kundi tagapagbantay ng ilog, isang nilalang na lumilitaw bago ang sakuna, baha o malaking pagbabago sa paligid. Siyempre, may mas realistang paliwanag. Posibleng isa lang itong sobang laki at matandang buwaya na nasaktuhan sa tamang anggulo at ilaw. Pero kahit ano paman, yung ideya na may predator na ganon kalaki na pwedeng nakahimlay lang sa tabi mo, iyon ang tunay na nakakakilabot. Number 3. Viral na sirena sa malinaw na ilog. Dito, sa isang napakalinaw at malakristal na ilog, may nakitang anyo na parang kalahating tao at kalahating isda, nakahiga o nakapatong sa isang troso habang kalahating nakalubog sa tubig. Kitang-kita ang maputlang anyong torso at yung mas mahabang parte sa ibaba na parang buntot na may palikpik, kaya mabilis itong nag-viral at pinagpiestahan ng mga naniniwala at mga skeptics. Ang nakakapukaw dito ay yung detalye. Kung totoo man, bakit napakalinaw? Pero kung peke, bakit parang sakto ang komposisyon para magmukhang tunay? Doon nagiging mas makulit ang usapan. Maaaring costume, props o optical illusion lang sa ilalim ng tubig. Pero sa dulo, kahit hindi mapatunayan, ang ganitong footage ang tipo na kumakapit sa isip dahil nakalagay ito sa lugar na dapat safe at maganda. Kaya kapag may kakaiba, mas lalo itong tumatatak. Number 2. Demonyong may sungay sa ilog ng Brazil. Sa clip na ito, may madilim na figura ang nakatayo sa maputik na tubig at ang pinakakapansin-pansin ay ang tila sungay sa ulo nito, matulis at baluktot na parang hindi pangkaraniwang anyo ng hayop. Sa background, may mga taong nagtitipon at naghahagis pa raw ng mga bato, habang ang nilalang ay tila pumipiglas at biglang lumulubog o nawawala sa ilalim ng tubig, kaya lalong tumitindi ang misteryo. Dito nagbabanggaan ang dalawang mundo. Para sa iba, maaaring tao lang na natakpan ng putik at halaman o hayop na bahagyang nakalubog kaya nagmumukhang kakaiba. Pero para sa mga naniniwala sa mga kwentong bayan, pwedeng ito raw ay kriptido o espiritong nakatali sa ilog, isang bantay o masamang presensya na lumilitaw kapag ginugulo ang lugar. Ang nakakahilakbot ay yung pakiramdam na kahit anong paliwanag ang piliin mo, may bahagi ng footage na parang ayaw magpa-translate sa normal na lohika. Number 1. Misteryo sa Tilog, Missouri, July 26, 2008.
Sa araw na yon, may nakitang napakahabang bagay sa ibabaw ng tubig. Sa una, mukha lang daw itong troso na palutang-lutang. Pero nang mapansin nilang gumagalaw ito laban sa agos at may mga bahagi pang parang umbok o alon-alon sa likod, nagsimulang magtaka ang lahat kung hayop ba ito, higanteng isda o kung anumang nilalang na hindi pa napapangalanan. Dahil sa haba at galaw, mabilis kumalat ang usapan at naging isa ito sa mga kwentong hindi madaling kalimutan. May mga nagsasabing posibleng higanteng sturgeon o ibang malaking isda lang na nasaktuhan sa anggulo, alon at distansya kaya nagmukhang halimaw. Pero ang problema, kahit naghanap at may mga taong nagbalik sa lugar, walang malinaw na napatunayang sagot. Walang bangkay, walang malinaw na ebidensya, walang final na paliwanag. At minsan, yung kawalan ng resolusyon ang mas nakakatakot. Kasi ibig sabihin, may mga pagkakataon na may dadaan sa harap mo sa tubig at pagkatapos, parang walang nangyari.